Maligayang pagdating sa'yo dito sa Greed Island. Ang singsing ni Jean. Sandali, ang pangalan mo ay Gon, hindi ba? Oo, yun nga. Kanina pa kasi kita hinihintay dito eh. Sasabihin ko na ngayon sa'yo kung anong nilalaman ng mensahe ni Jean. Binabati kita, Gon. Ako at ang mga kasama kong gumawa ng laro na to. Sana maligayahan ka. Kung iniisip mo na makakita ka ng palatandaan sa laro to para mapalapit sa akin, sasabihin kong pasensya ka na. Gusto ko lang na ipagmayabang ang laro na ginawa namin. Bueno, kung ano man ang dahilan mo, hindi ka na makakalabas dito hanggat wala sa'yo at hindi mo na ako ang espesyal na bagay na kailangan mo makuha. Sana ay masiyahan ka sa paglalaro. Yun lang ang mensahe. Yun lang yun? Oo, yun lang ang iniwan para sa'yo. Masiyahan sa laro, ha? Nagtataka ako kung talaga bang gusto lang ni Jean na ipagyabang ang laro na to. Ngayon naman, ipapaliwanag ko na sa'yo kung anong laro na ito. Gon, gusto mo bang marinig ang ipapaliwanag ko? Oo. Dito sa laro na to ay may mga magic spells na pwedeng gamitin ng kahit sino basta suot nilang singsing. Magic? Ang mga ito ay book at cane. Pakiusap, ilagay mo ang kamay mo na may singsing sa harapan at bigkasin ng book. Book! Para maklear mo ang laro na ito, kailangan mo mag-ipon ng 100 na card. At ito ang magiging binder kung saan mo ilalagay ang mga card mo. Malinaw lang na lumalabas ang pinakamithiin ng laro na ito ay punuin ng mga card ang binder na hawak mo. Pakibuksan ng binder sa unang pahina. Makikita mo na wala pang laman na card yan, pero sa bawat bulsa may mga numero na nakalagay. Ilalagay mo lang ang bawat card na may numero sa numero na tumutugma sa bulsa nito. Tinatawag itong specified pockets. May mga pahina rin dyan matapos ang specified pockets na walang mga numero. Pwede ka rin maglagay ng card na may kahit anong numero sa mga bulsa na yan. Free pockets naman ang tawag dito. May 100 lahat ng suma ng specified pockets na may bilang na nagsisimula sa 0 hanggang 99. Sa kabilang dako naman, ang free pockets ay may bilang na 45. Ang kailangan mo lang gawin sa laro na ito ay makumpleto o punuin ang 100 na specified pockets ng mga card na tama at may karapat-dapat na numero. Ganun lang kadali yun. Ito lang ang kailangan para maklear ang laro. Teka muna, ang sabi mo mangolekta lang ako ng 100 card, hindi ba? Pero paano ko naman makukuha ang mga card na kailangan ko? May items na dapat makuha tapos papalitan mo to para maging card. Halimbawa, kung nakakuha ka ng isang espada. Ang espadang ito sa oras na mahawakan ng kalalaro ay agad na magiging card. Ganun pala. Para makakuha ako ng card, kailangan ko munang kumuha ng item. Tungkol dito, kung gusto mo namang gamitin ng card na nakuha mo para maging isang sandata, kailangan mong gumamit ibang magic. Sabihin mong salitang game. Ang hawak mong card ay agad na magbabago at pabalik naman siya sa dati ng anyo. Ganun pala. Gayon pa man, sa pagbanggit mo ng yen ang bagay na bumalik sa dating anyo ay hindi na walang babalik sa anyo na card. Kung gusto mong makuha ang dating card, kinakailangan mong uling kumuha ng kaparehong bagay na wala sa iyo. May mga katanungan ka pa ba tungkol dito? Wala na. Kaya nang sasabihin mo para bumalik sa dating anyo, pero hindi na uli babalik para maging card pa ang nasabi mo na. May dalawang pangyayari na hindi magiging card ang bagay na nakuha mo. Ang una, mangyayari ito kung ang transformation limit ng card ay umabot na sa maximum limit niya. Transformation limit ng card? Oo, may transformation limit ang bawat card na makukuha mo. Lahat ng card sa isa ay ganon. Ang limit ng ibang item card ay lampas sa 100. Meron din namang card na hanggang 3 lang ang limit niya. Ngayon naman, sa kaso ng mga card na hanggang 3 limit lang ang maibibigay sa'yo, kung magkakataon man na mangyayari yon, at ang ibang malalaro dito ay naunahan ka na at nabago na nila ang bagay na nakuha mo, wala ka na magagawa at hindi mo na maibabalik pang muli ang bagay na yun sa card, kahit pa na nasa kamay mo ng bagay na yon. Tulad ng sinabi ko, umabot na sa maximum ang limit ng transformation niya. May isang bagay pa pala, kailangan may tago mo ang card sa binder mong dala. Pag hindi mo nailagay ang card sa binder sa loob ng 1 minuto, agad na babalik ito sa tunay niyang anyo at hindi mo na mababago pa. Hindi na ulit ito pwedeng maging isang card. Ang huli, ang pinaka-importante ay mag-iingat ka. Masama to. Mukhang hindi ko na kaya magtanda pa ng iba.
Sa kaso naman na kung saan ang malalaro ay biglang namatay, ang singsing niya at binder masisira. At ang mga card na nasa loob ay maglalaho. Kaya dapat mag-iingat ka. Naiintindihan ko. Sa tingin ko, ang mga tao ay walang pakialam kung ano mangyari sa mga card kung sila'y mamamatay. Ito na ang katapusan ng pagpapaliwanag. Ang lahat ng sinabi ko sa iyo kanina ay basic na impormasyon. At para naman sa ibang particular na impormasyon, makukuha mo na habang naglalaro ka. Sige, book! Ngayon ay pwede ka nang mag-umpisa sa laro na ito. Pag-igihan mong paglalaro at good luck sa'yo. May nagmamasid sa akin dito. Pero wala akong makita kahit na sino sa kung saan. Pasensya ka na, pinaghintay kita. May nagmamasid sa atin, oh. Oo, mahigit pa sa isa nagmamasid sa atin. Sinasabi ko na nga ba, napansin din nila. Sigurado pinagmamasdan na nila tayo dito ngayon na maigi. Tingin ko, hindi sila talagang ganun kagagaling dahil napuna natin sila sa layo na to. Hayaan mo sila. Sandali lang! Kiluwa! Pinagmamasdan tayo. Wala akong makita dito. Wala akong makitang bayan sa kinatatayuan natin. Oo, tama ang sinabi mo. Pero ang lahat ay pumunta sa isang direksyon. Bakit kaya ganun? Diyan na doon. Tama. Paano mo nalaman? Malakas ang pakiramdam ko. Pinagmamasdan tayo sa dalawang direksyon na to. Ang obserbasyon, nangangailangan ng tamang enerhiya at todong sigla. Yun ay kamalalaman mo lang. Ang mga tao nagpapalitan ng kasama, agad itong naobserbahan ng mga tao sa mga nalalapit na bayan. Ang tanong ngayon dyan ay kung bakit pa nila tayo pinagmamasdan. Pero, kung tutuusin, makikita mo na hindi sila ganun kagagaling dahil nararamdaman natin sila sa layo na to. Tulad ng aking inaasahan. Ganun pa man, kailangan nating mamili sa dalawang direksyon. Sige, desisyon na natin sa pagturo. Doon! Bilisan sa pagbato! Jack and Poy! Ayos! Dito tayo tutuloy! Malas! Ano? Kamusta na ba? Ha? Book! Ibig ko sabihin, yung save data mo. Ilang card na bang nilalaman yan, ha? Wala pa nga eh. Meron lang akong mensahe galing kay Jean. Talaga? Wala man lang palatandaan? Wala eh. Ibig sabihin nito, tayong dalawa mag-uumpisa sa wala? Tama! Sabi ni Jean, basta mag-enjoy tayo sa laro. Bok. Alam mo ang pakiramdam ko, wala ako dito sa laro na to. Teka, anong inisip mo sa laro matapos mo marinig ang paliwanag? Ang totoo, wala pa talagang pumapasok sa isip ko. Hindi pa natin alam kung paano kukunin ang item na sinasabi nila. Siguro dapat natin gawin, mag-ipon ng impormasyon. Maghanap na tayo sa bayan. Tama ka, yan ang unang hakbang na laro.
Jaskara, kumusta na ba ang mga malalaro ngayon? Ayos naman ang kinikilos nila. O paano? Halos oras na rin na ako ay bumalik na sa laro. Kapag hindi ako nakabalik doon ng 10 araw, masasayang at mawawala ang lahat ng card data ko. Bakit, Gon? May narinig ako sa taas. Huh? Ito na ang patag na lupa malapit sa starting point. Ibig sabihin, unang beses nyo na lang sa laro na to. Lumipad siya dito. Ano ngayon kung bago lang kami? Abilidad din kaya ng minto. May binder ka na hawak dyan. Ibig sabihin, malalaro ka rin. Ganun ba? Tama ka. Alam kong baguhan lang kayo. Kahit pag magkunwari ako na hindi ako manlalaro, nalaman ko agad dahil hindi niyo inawakan ng mga binder niyo na inilabas ko ang sakit. Yan ang pagpapatunay ng mga baguhan pa lang kayo. Ikaw pala si Kilua at yan pala si Gon. Teka, paano mo nalaman ang mga pangalan namin? Sa tingin mo, paano nga kaya? Hindi nila ako matataan dahil hindi man lang nila alam gumamit ng spell cards. Ang steel card ay ginagamit para makita ang target player's free pockets. Ang mga baguhan talaga oh. Wala man lang kahit may isang card ang free pocket niya. Sigurado na nga. Sigurado ang mga baguhan na ito ay kararating lang dito. Ang card na ito ay pupwede na sa kanila. Trace, ito ang spell card na magbibigay ng targeted player's location kahit sa anong oras. Trace on! Attack Kilua! Hangal ka! Kahit anong gawin mo, hindi ka makakatakbo sa spell sa laro na to. Kilua! Ayos ka lang? Simula ngayon, malalaman ko na ang mga kilos nila kahit kailan at kung saan ko gusto. Ang isa sa pinaka-importante sa laro na to ay malaman ang impormasyon ng ibang manlalaro. Ano bang kinuha mo sa akin? Delikado ang isang to. Hindi siya normal na bata. Ito yun, Masa Drive! Lumipad na naman siya pabalik. Meron palang card na pwedeng gumamit ng ganong klaseng magic. Sa naalala ko, tinawag nitong spell, di ba? Sa tingin ko, ang spell ang ginagamit sa laro na ito. Teka, Kilua, may iba ka bang nararamdaman? Wala naman. Pero nagtataka ako kung anong klaseng magic yun. Malay ko rin. Wala naman ako nakikitang pagbabago sa katawan ko. Siguro malalaman natin mamaya. Iniisip ko kung paano tayo kukuha ng card para makagamit ng magic. Siguro kung pupunta tayo banda doon, malalaman natin lahat yan. Ha? Isang bayan! Welcome to the Town of Rewards, bayan ng Antok Kibaru. Lahat ng trabaho at kaganapan dito ay may pabuyang ibinibigay. Pero grabe, ang daming nakapaskil sa padero. Sa palagay mo kaya kinuha mga premyo nito ay item ng kabayaran? Hanapin mo ang aso na to. Kung sino man ang makakita sa kanya, bibigyan ng statue of the cursed lucky goddess bilang pabuya. Hindi nga natin alam kung maganda o pangit ang item na to. Teka, Kilua, tignan mo muna yon. Ito ang listahan ng buwan ng tournament event sa Antok Kibaru. Ang Jack and Poy tournament ay sa buwan ng Setyembre. Teka, sa tingin ko, petsa dito sa laro, iba sa tunay na mundo. Ha? Ganun ba? Mawalang galang po. Pwede po bang malaman ang petsa at kabuanan ngayon? Ngayon ay 11 ng Setyembre. Parehas din sa atin. Oo nga. May mga tournament sa tuwing 15 ng buwan. Ang premyo ngayong buwan na ito ay ang espada ng katotohanan. Sa tingin mo, importante kaya ang item na yan? Di ko alam. Tumingin ka muna sa banda doon. Ha? Siya yung naunang pumasa sa pagsubok. Yung iba nandito rin. Oo nga, no? Sa ika-4 na araw na yan, gusto mong sumali? Oo naman! Ang lahat ay may pag-asang manalo pag Jack and Poy ang laro. Tama! Kumuha muna tayo ng ibang laro ng premyo bago dumating ang araw ng tournament na yan. Ha? Dito, tayo may pagkain na impormasyon at premyo pa. Siguradong panalo tayo dito. Kung makain nyo ang lahat ng yan sa loob ng 30 minuto, yan ay libre. Makukuha nyo ang Garugayda card bilang premyo nyo. Kumanda kayo, start na! Matanong kita, Ha?
Kadalasan ilang tao ba ang sumasali sa buwan ng tournament, ha? Sa tingin ko, dapat bilisan mo ang pagsubo at baka maubusan ka ng oras. Sabi mo na kasi! Ang lahat ng yun ay dumidepende sa kung anong buwan. May mga buwan na mababa pa sa 10 sumasali. Pero sa buwan ng Setyembre, ang lahat ay may pagkakataong manalo. Kaya may 1,000 sasali. Grabe ang dami nila. Check it, sandali lang. Paano kayo makagamit ng magic dito? Magic? Ano naman yun? Naku po, huwag mo sabihin sa akin, magtatanong-tanong pa ako kung sino ang nakakalam kung ano yun. Teka, alam mo ba kung sino ang pinakamatalinong tao sa bayan na to? Matalinong tao? Ano naman yun? Sabi ko na. Ayan! Panalo na kayo! Magaling! Ang isa ay nakatapos 10 minuto at yung isa naman sa 13. Sandali, kukunin ko ang premyo. Alam mo, Kiluwa, hindi siya nakakaalam ng mga simpleng salita. Hindi naman yun ganun. Tandaan mo, nasa loob tayo ng isang laro. Isa yan sa mga karakter dito. Ibig rin sabihin, ang kaya talaga niya sagutin ay nililimitahan para sa iilang tanong lang. Asahan mo ang lagi na isasagot. Ano naman yun? Banaan, tanong. Ha? Anong gagawin natin? Anong pa? Eh di siguro, ang pinakamabuti. Magtanong tayo sa mga tao dito sa bayan. Ano? Kinakailangan ba talaga natin gawin yung Kiluwa? Sa palagay ko lang, halos lahat ng role-playing games talagang ginawa ng ganito eh. Siguro talagang ganito kagulo mga games na to. Pasensya na sa abala. Ito na ang mga premyo nyo. 2 Garugaida cards. 1217? F185? Teka, ano ba mga numero na to? Oo! Ngayon na ba kayo nakakita ng card? Mga dayuhan ba kayo dito? Oh! Ang 1217, ang numero na nakalagay sa kaliwa ng card ay ang number ng item. Yung F185 naman na nakalagay sa kanan ay ang level ng difficulty para makuha itong item. May 10 level lahat ang difficulty na yan. Yung F dyan ang pangatlo sa pinakababa. Yung numero na nakadukong sa kanya, yan naman ang bilang ng transformation limit ito. Eh di, ibig sabihin ng card na to eh, Ano pa? Walang kwenta ng item card. Ang sama. Napeke ako nun ah. Akala ko sa status siya. O sige, salamat sa pagkain ah. Teka muna! Sandali lang! Oo nga, yung pasta kanina, siguradong libre yun. Pero yung ice soda na in-order kanina, kailangan na bayaran nyo yun. 1,020 ang halaga nun. Ganun ba? Teka. Eto, 1,000 Guinness to. Hindi yan. Sa isla nito, ang pera ay ganitong klase. Yang ganyan, hindi tinatanggap yan. Hindi nga. 1,020! Buy card! Ang sama. Pati yung pera dito, kinuha nilang card. nagtataka ako kung paano tayo makakakuha ng pera dito. Kung dadali mo yung card sa trade shop, doon papalitan yan. Papalitan nila ng pera ang card mo. Malas, pinapalitan na sana natin yung card natin kanina. Isipin mo, pinaghugas pa tayo ng plato dahil hindi natin alam yun. Pero kung hindi tayo nagugas ng mga plato, hindi natin malalaman ang informasyon na yun. Oo, tama ka. Normal lang yun. Dahil kung hindi natin pupunuin yung pangangailangan, siguradong hindi na matutuloy yung laro na to. Ano nangyari? Tingnan nyo! Napakalupit na pangyayari. Isa ring dayuhan yan. Isa yan sa mga nakasama natin sa laro na to. Alam ko malakas pa yan nung nakita natin siya kanina lang. Teka, ano ba nangyari sa kanya? Ewan ko, bigla na lang sumabog yung katawan niya. Parang galing sa loob ng katawan niya. May biktima na agad. Ilang oras pa lang nakakalipat bago magsimula yung laro. Ang brutal na pagkamatay niya ang nagpapatunay na hindi lang ito ordinaryong laro. Ang game na ito ay naglalaro ng mga buhay ng tao. At si Jin ang may gawa nito. Nawala. Bumalik na kasi siya sa tunay na mundo. Game over. Ibig sabihin, patay na siya. Teka, Kiluwa. Yung magic na ginamit sa'yo kanina nung nakaharap natin, hindi kaya... Hindi ko alam. Huwag kayong mag-alala. Hindi ito nagagawa ng kahit anong spell sa laro na ito. Spell? Napagmasdan nito kanina. Ginamitan siya ng Nin kaya namatay siya. Kagagawan niya ng ibang player. Ibig mong sabihin na mga player ang pumapas lang sa kapwa niya? Pumapas lang. Ito ay player hunt. Ngayon nyo lang nalaman to. May system dito na tinatawag nilang Cards Transformation Limit. Mas mahirap hanapin na card, mas kukonti ang bilang nito.
At ang pagkakataon para makuha ang card na yon ay lumiliit kung ang dami ng mga players ay lumalaki. Ibig sabihin, kung ang bilang ng players lumiit, pagkakataon para makuha ang card na yun ay lumalaki. Tama, dahil dito may ibang manlalaro ang nag-umpisa ng pumaslang ng kapwa manlalaro. Ang mga baguhan ang pinakamadali nilang maging target dito. Kami naman ay baliktad. Binibilang namin ang lakas sa dami at hindi kami pumapaslang. Ano sa tingin nyo? Gusto nyo bang sumali sa grupo namin? Meron kasing siguradong paraan para maklear ang game na to. May siguradong paraan para maklear ang game? Oo,